This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello and welcome, creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real life experiences. Cripsilog is a Spotify exclusive, so makakapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng Cripsilog. Exclusive yan sa Spotify. Tama. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for podcasters. Doon lahat ng tools for you to start your own show. What up? Happy Thursday, Glenn. Happy Thursday, kids. Ano na? Yes, konti na lang, di ba? Kayang-kaya natin yan. Weekend na. Konting pretend na lang. Mm. Ay, hindi pala. Hindi pala. Ano? Ay! Ay! Mag-work tayo ng Medyo nadali. maigi na naaayon sa binibigay na compensation ng ating company. As expected sa ating mga roles, hindi tayo nilagay dyan sa roles para mag-pretend. Okay. Ganito naman pala dapat. So, Ang ina, ano galing nga sa ba atin. ang ginagawa natin sa slide into our DMs episode? Dito po, nagbabasa tayo ng mga kwentong pinadala ninyo, guys, na may kwentong pang Cripsilog na true crime, budol, love crime, at kung ano-ano pa. Tama. At isang matinding trigger warning kasi hindi natin alam kung anong laman ng mga stories na to. Minsan nakaka-shock, no? Kaya kung ano man yung madatnan natin today, pasensya na ha. Oh. Galit. May add Mm. lang ako before we start. Mga Mm. Cripsilog ES lang kasi meron tayong a couple pa. Sabi ni Okay. Danny, "Hi po, mag-add lang po ako ng clarification and further details sa episode 374, People Stuck in Mm. Unexpected Places. Sa part na na-mention mo about being buried sa beach, aside from being a physical risk itself, being buried in soil or sand exposes the person to possible contaminants. As with any outdoor environment, pwedeng may infectious agents like bacteria, fungi, viruses. But when dealing with soil, we should be particularly mindful sa parasites and diseases they cause. There, there's toxoplasmosis transmitted through cat poop, toxocariasis through dog poop, as well as host of other soil transmitted parasite. Pag nakapasok sila sa katawan, pwede na sila mag-field trip. May mga nagmamigrate sa organs like lungs, liver, kidney, intestines, then kanya-kanyang pag-cause yan ng complications. So, sa mga gusto matabunan ng buhangin sa beach, extra ingat lang. Yun lang po. Sana makadagdag ng konting kaalaman sa kapwa viewers, sabi ni Danny. Thank Ay, you, yan nga yung Danny. nakwento, Oo. nakwento natin na huwag magpatabon ng sand. Na-touch mo to. Tama. Mm-mm. Nalibing ka na ba sa sand? Oo, nalibing na ako noon. So, I don't buti like naman buhay pa ako. Ay, hindi mo pa natatry. Ano, try ko na. Ayoko nga eh. Oh, ayaw mo. Okay. Parang init. Ang dumi. Sabi naman, feeling ko doon galing yung fear of being buried alive ko nung nilibing ako. ay, sa sand. oo. Kasi pati ulo eh. Charot lang. Yun pala, hindi, pag ganon, labas yung ulo naman. Ano kama? Sabi ni Tenten, shinare niya lang na isa pang stock video. Kasi itong si ate sa video, stuck sa locker room naman. Tapos, kaya lang hindi niya locker room yun. Walang may susi. So, pumasok siya sa loob thinking it was fun. Yung kaibigan naman niya, sinarado yung pinto thinking na locker niya naman to. Pero hindi niya locker yun. Wala silang susi. So, na-stuck siya doon sa locker. Ay, nakita ko yung parang Yung babae. masaya pa sila ng una. Oo. Tapos na-realize nila Mamaya pawis-pawis na si ate sa video. Shit, kinakabahan na siya. Shoota. Pero ayun, buti na lang may dumating na yung teacher na may master key and eventually nakaligtas na siya. So ayan, wag tayong ma-stuck sa locker. Ay, alam mo, dito sa kwarto ko, pag Stuck ka na hinil- dyan. na-stuck na ako dito. Pag yung doorknob kasi medyo sira,
So, pag hihilahin mo siya, dapat alam mo yung buong pinto yung bubuhatin mo, hindi lang yung doorknob. Kasi pag doorknob Hmm. lang hihirain mo, Mhm. matatanggal yung doorknob mismo, Diyan ka makakalas na. siya. Tapos hindi Mhm. mo na mabubuksan, hindi mo na magaganon. So, malalak ka na. Mm. And, ayun. Ang ginagawa ko, tinatawagan ko sila, ayun o, nalak ako sa pinto. Para Pabukas lang po. pagbuksan ka. Oo. Paano kung mag-isa ka? Ay, hindi. Wala. Patay na ako dito. Patay niyo na lang Meron ako. naman akong fire exit dito sa bintana. Ayun. Hmm. Pwede akong lumabas dito. Pero, ayun. Huwag naman sana umabot sa ganun, di ba? Ayun. Another one, nasa x.com siya. Wow, x.com. Yun na ba? Tatawagin na ba natin siyang x.com? Hmm. Ayun. Sabi niya, listening sa episode na to ng slide and similar sa experience dun kay ating parang may premonition ng death ng dad niya. I can't really say premonition siya, pero I can think of a term for this. Pero I had something wherein bigla akong may naalalang tao out of the blue. Tapos super random tao and then days after magkakaroon sila mamamatay sila due to cardiac arrest. Hmm. First instance niya noong 2014, randomly naisip niya yung college best friend niya. After graduation, hindi na sila nagkikita. Minsan na lang nagka-catch-up. And then one day habang naghuhugas siya, naisip niya na chat ko kaya, wag na, busy ako. And then after a week nalaman niya patay na yung best friend niya. Ay, gago. Second instance naman 2020, it was Father's Day, pandemic nung 2020. Habang nag-i-scroll siya ng feed sa Facebook, nakita niya yung former office mate niya, yung post. Kabiruan niya. So, medyo kabiruan ko siya. So, sa isip ko, batiin ko kaya siya. But again, I didn't. And then days after, nag-post yung old GC namin na ayun nga, he died due to cardiac arrest. And then last instance was this year lang, nanonood siya ng Instagram stories. Tapos nakita niya yung story ng isang office mate. At tumambay ako dun sa story niya na yun, kahit hindi ko naman matandaan kung ano man yun. Okay. Hmm. Paano tumambay? Ano yun sa story? Siguro yung Siguro maraming stories, marami. gano'n? Yung Okay. maliliit na Kasi yung ano. kasi 'pag madami, alam mo ini-skip ba? Yung gano'n ba yung ginagawa ng iba? Ang dami! Lipat na sa kabila, ayan. So, naalala ko siya biglaan lang and then yung mga internal jokes namin. And then after ilang days, may mga post na about his death, cardiac arrest din. And then dun ko lang na-realize na parang nagkataon lang ba or there's something na paramdam before they died? Yun lang, share niya lang. Sabi ni Ay. hindi naman siya nagpatago 'no, pero Christine. Ayan. Pero grabe, serial killing na to kasi may pattern na. At ang common Ay! denominator ay ang friend mo. Sana hindi ka niya randomly maalala isang araw. Oo nga, eh. Kasi baka ikaw na ang bunot for the day. Naalala ko naman nga, siya. ay oo nga 'no, 'pag naku, wag mo akong alalahanin, ganyan. Naalala ko Or nga, sabi ko nga, parang very Death Note kasi laging cardiac arrest, 'di ba? oo nga. Naalala ko nga. 'Pag di ka naglagay ng reason, Oo, pangalan automatic. lang, gano'n. Ay, naku. Ay, alam mo ba, Hmm, may na-stuck din ako. May kikwento. Alam mo, oh, Patreon ko na lang ito kikwento mamaya. Sige. sige, Sa Patreon na okey. lang. Okay, so ano, start na Ah, po ba tayo sa mga ah, stories for today? sige. Very smooth naman ng pag-promote natin ng ating Patreon. Kala mo naman Mm. talaga. Nabanggit lang para lang. Sige, habang binubuksan ko ang ating first slide of the day. Handa na ba kayo? Start na po, sir. Galing to sa Curious Cat. So alam niyo, nagtatago to sa batas. Hi, Gids and Glenn. Tawagin niyo na lang po akong Gia. I have 3 horror stories na medyo naalala ko from my childhood. Hindi naman siya super nakakatakot, pero gusto ko lang i-share kasi why not? Mm. First story, kinder or grade 2 ata ako noon and uwian namin. Sa pagkakantanda ko noon, nagstay pa kami for a few minutes noon kasi nagchichismisan pa yung mother ko noon sa mga mother din ng classmates ko. So syempre, bata kami, edi naglaro kami while chismisan sila mother. Mga 4 or 5 p.m. na noon. Kaya sabi ni mommy, wag na daw magtatakbo since hapon na. And baka daw may storbong multo or whatever. At dahil mabait akong bata, hindi ako nakinig. Kinabukasan, ayan na, hindi ako nakapasok dahil inaapoy ako ng lagna. Akala namin dahil lang yun sa natuyuan ako ng pawis or what.
Hindi ko matandaan masyado kung bakit. Pero out of nowhere, dinala ko ni mommy sa albularyo ata yun. Tapos may kung anik-anik siyang ginawa. Tapos nagsindi ng kandila. Tapos pinatak sa water. Bago tayo magpatuloy, hulaan mo kung lumabas sa kandila. May Tikba ano, lang ba? Encanto hindi. for sure. Duwende. Oo, Kaya ganon. yung mga ganyan. Tataya ko sweldo ko. Ano. Ah. Tapos yung wax ng kandila, nag-form siya ng something. Di ba? May nastorbo nga daw akong multo, kaya ako Shit. nilagnat. Hindi ko na masyado maalala, pero may pinagawa siyang something sa mami ko pag uwi namin. And dinasalan niya din ako bago umuwi. Sobrang memorable yun kasi that was the first time na naka-experience ako ng ganun. And bata pa ako. Diyan muna tayo sa first story. Okay. Feeling ko, wala pang nagpatak ng kandila at tawasin at nung tinaas, parang wala. Laging there's May always something. Hugis pinya. Ganon. Naglaro ka ba malapit sa pinyahan? Ako, meron kang naistorbong something doon. Ay, alam mo, ginawa ko din to as a kid eh. Kasi nga napapanood ko siya. Patak-patak. Tapos sinasabi nila, ba't nagtatawas ka dyan? So, anong tawas? Ito, yun pala yung tawag doon. Nagtatawas ka pala pag Tawas. nagpapatak ka ng kandila. Ang saya kasi, di ba, pag may na-form siya, tapos nag-i-stay siya sa tubig, di ba, nakakatuwa. Tama. Alam mo, pwede nga gawin yung art, modern art. Ay, oo. Medium mo ay water and Candle wax. Yeah. Sige, next. Second story naman is about sa pamangkin ko. Hindi naman kami medyo involved dito, pero ang creepy kasi. Nagpicture daw yung kuya ko with his wife and 2 daughters sa bahay nila. Pero sa isang photo daw is walang ulo and kamay yung isa sa pamangkin ko. Kaya dinala din nila sa albularyo, pinadasalan at sinabihan na ilibing daw ang mismong suot ng pamangkin ko. Hindi si pamangkin. Sa picture na yon. Kahit daw underwear or mga jewelry sasama daw. Creepy na yun, di ba? Pero ang mas creepy doon is nilibing nila ang damit na pamangkin ko sa likod lang ng bahay namin. Like, literal sa likod lang talaga. Kaya nakakatakot, natakot ako paggabi kasi what if nagstay yung kung sino man yun, di ba? Anong tingin mong parang reasoning? Bakit kailangang ilibing yung gamit? Di ba kasi iba-iba siya eh, di ba? Iba-iba yung ipapagawa sa'yo pag nakitaan ka ng walang ulo. I believe may nakwentong ganyan yung ate ko kasi yung parang office mate nila. Ayun, nagpicture-picture sila sa office and then pagka-develop. Ang tagal na nito. Walang ulo yung isa nilang office mate. So sinabi naman na, uy, wala kang ulo. So ang ginawa nila, ayun nga, yung damit na suot. Actually, marami silang ginawa eh. Kasi nagpunta silang albularyo, sinunog yung damit, tapos kung ano-ano pinagawa sa kanila. Marami silang pinuntahang albularyo. And ayun naman, buhay naman siya. So hindi nila sure kung alin yung nag-work. Doon sa lahat Sa ng dami ng tinry. lahat ginawa nila. Oo. Pero may something in common. Yung Ano? damit. May something Tanggalin may mo kailangan at kang gawin sa damit. Yan mo. Mm. Tingin ko, feeling ko Mm. yung paglabas niya sa picture na walang ulo or ganyan, it signifies death. Parang omen siya. Bad omen. Na may mangyayari sa taong to at pag hindi kinontra, baka mategi siya. So, to counter it, ililibing mo yung damit mo na suot mo nung araw na yun kasi baka hinahanap ni death yung taong may suot nun. Tapos Oh, I pag love dinestroy it. siya or nilibing siya, sabi ni death, patay na. Okay na pala. Check na to. Parang gano'n. Wala na siya eh. Oo nga, no? Hindi alam ni Galing. death, hubot-hubad ka dun sa kwarto mo. Buhay na buhay. Hindi mo lang suot yung damit. Napakasyo nga ni Death na damit yung pangkilala niya doon sa mga tatargetin niya, di ba? Sino yung naka-jumper? Jumper. 90s. Naka-jumper, naka-boots. Alam mo yung mag-ingat na yung mga bumibili sa Uniqlo, magkakamukha kayo. Ay, magkamukha. Oh my God. Naka-Uniqlo ka din ngayon. Yellow nga lang. Ako black. Ay, naka-Uniqlo pala tayo ngayon. Alam mo yung nagkakakitaan na, uy, pareho tayong suot ha. Nagka-mistaken identity na kaya si Death. Diba? Uniform. Yung mga alimbawa nakita ni Death, walang ulo, naka-Macarena pants.
Ay, wait. Ano yung Macarena Ay, pants? Macarena na ano, na skirt pala. Ano yung Oh, sige, wait. I-google ko. I-search. Skirt. Very 90s. Ano to? Yung parang magkapatong lang, yung mga Oo, ganon. yung may parang may may layer siya Oh! sa harap. I Anyway, see. ayun Ito ba ang yung parang pwede hahanapin rin mo. gawing short? Ganon? Parang short yung loob. Tapos pero Now you nakaganon. know. I see. Tapos naka-jumper. Any living na Macarena. yung damit. Oh. Ano Okay. natakotan na. Check. Okay na. Move on na tayo sa next. Ganon. Next. Sabi na. Okay. Ito, next story. Ito, last na to. About naman to sa duwende sa bahay ng tita ko. Nakatira yung tita ko na yun somewhere sa Antipolo. Hindi ganoon kalaki yung house nila. Isang room, isang CR, tas may malaking empty space sa harapan. Kaya maganda mag-celebrate ng party doon. Kasi nga may malaking space doon. Prioritize nila yung space for party more than Ay, dun sa oo. actual na titirahan nila. Naalala ko pa nga, nag-video kayo, inuman kami doon. And mga more than 30 or 40 ang dumalo. Kita mo kasya yung Wow! 30, Kahit 40. kita mo naman. Ayan, kasya pa din. Sa empty space na yun, may puno doon ng papaya. I forgot kung sino nagsabi nito. Pero kapitbahay ata nila tita or what? Pero sinabi nila na malas daw magtanim ng papaya sa loob ng bakuran. Kasi yung, Totoo? really? Kasi daw yung ugat ng papaya ay pailalim. Di ba lahat naman ng puno? Pailalim. Para ang meaning daw nun is yung negosyo and stuff in their family will also go down. Which is what was really happening in their family that time. Sakitin mga anak niya, nabaon sa utang, nag-cheat ang husband. Huwag niyo i-cheat sa papaya yun. Si husband. Nakakita ng ibang papaya. Medyo skeptical ako dun sa mga swerte or malas. Pero after nila ipaputol yung puno, naka-recover sila, ay nagbalik si Ay! husband. Oo. Maraming mas Hindi lang masaya si yan. husband. Nagkaroon din daw ng duwende sa bahay nila. Mabait na duwende. Base sa kwento ni mother sa akin, yung duwende daw na yun ay tumutulong kila tita. Na-imagine ko tumutulong, napapaghugas nila ng nauutusan. Bili ka muna nga. Wala lahat ng tao. Nagwalis-walis ka muna habang wala. Bantay ka muna dito, gano'n. Alis lang kami. Tumutulong daw, willing naman. Nakikipaglaro din daw yun sa dalawang pinsan ko. Oh, may And every kapaglaro. time daw, na may something na nangyari, kinakausap daw ni tita ang mga duwende to help them. Huh? Recently, lumipat sila ng bahay sa Bulacan and sumama ang mababait na duwende kila tita. Wow! Galing. Gusto ko nun. Gusto mo Pero rin ng duwendeng tutulong sa'yo. Anong Oo. ituutos mo sa duwende? Mag-map naman siya paminsan-minsan. Pagligpit naman daw. O arrange mo naman tong bahay. Ganyan. Maghugas ka naman ng pinggan. Ayan, nasa ref, di ba? Yung hugasan. Tanggalin mo yun sa ref. Nasa ref yung hugasin. Pakihugas na lang. Kaya parang pupunta ka dito, hindi ka nakikiinom ng tubig. Kasi alam mo, pagbukas mo ng ref. Baka may mga hugasin na naka-imbak dun sa ref. At least hindi nipis. Ay, totoo. Di ba? Ayun. Yun pala yung purpose. Pero yun. Tama din naman. Ayan, ikaw naman sasabi mo doon. Yung papaya, kasi may papaya din kami dati sa puno, Oh. yung puno namin, sa backyard namin. Yun lang nga lang puno namin eh. Sinasabi nga nila bading daw kasi hindi namumunga. Simple flex, may backyard. Maliit lang yun, parang ganun lang yun. Okay. Maliit Pero na. napagkasya niyo yung papaya doon. Nakuha niyo pa Oo, magpapaya. tapos hindi siya namumunga eh. Pero I'm not sure. Teka, check ko ulit ngayon. Kasi Alam mo kung bakit? Bakit? Sabi ng papaya, sa gantong space nyo ako tinanim, tingnan nyo lang Maliit talaga. lang. Hindi ako mamumunga. Magdusa kayo dyan. Wala siya magalawan. Ay, kaya pala. Hindi siya makapag-spread. Hindi siya Tingnan ko makapag-shine. kung meron pa. Buhay pa? May pa. I'm not sure. I feel like. Ay, Kasi bakit minsan ba- doon ako umiihi. Tapos Alam mo yung tatanungin mo kung ba't ayaw nyo mamunga. Kasi pag may tao sa CR, punta ako sa backyard doon. Tapos doon ako Backyard. wiwiwi. Sabi ng papaya, this soil is poison. Iniiyak ko yung papaya. Baka no, kaya hindi siya Bastos namumunga. ka. Inabuso nyo na masyado. Expect nyo. Tapos eto pa. Ayaw mo rin naman ng tinola. Anin mo. Kakainin. Yung hilaw. Ay, nilalagay ba sa tinola yun? Gusto mo hinog.
Oo, 'di ba? Sahi Ay, oo. papaya yung Oo. yung color. Akala ko ano siya, something else. Sayote. Papaya 'yun? Oo, mga Oo, gano'n? papaya. Oo. Ah, Puwede ring sayote. okey. Oo. Puwede ring Pero masarap naman wintermelon. papaya, Wintermelon. Mm. Oo, Ayan. ayan. Ay, may isa pa. Ito pala. Number 3, I forgot kung sino nagbigay pero my tita received an earring from someone. Nung time na lilipat na sila tita sa new house nila, isusot niya daw sana yung hikaw na yon kaso nawawala daw yung isang pares. Ay, yung Hmm, the half, yung isang kapel oo. niya, gano'n. Oo. Nakapagtaka daw dahil after niyang ma-open yun, tinago niya daw yun agad at never hinawakan. Kaya paanong nawala ang isa? Nakalagay daw yun somewhere na hindi abot ng mga bata since maliit yun. Delikado kung biglang magandahan ng bata at isubo. Pero Totoo. hinayaan na niya. Ano pang magagawa? Eh, wala eh. Pero pagdating daw nila tita sa bago nilang bahay, nakita niya ang nawawalang kapares ng hikaw niya sa sahig ng bago nilang bahay. And Oh. that was the first time na nakapunta si tita sa bahay na yun. Tangina. And that was, okay. So, paano nakapunta yun doon? Ang sabi ni tita, ang mga duwende daw yun, na pagbintangan na nga. Madalas daw yung nangyayari sa kanila dahil kung saan nangunguha ng mga bagay ang mga duwende sa bahay nila para paglaruan saglit, pero ibabalik din pagkatapos. All along, para sa akin, coincidence lang ang lahat na nangyari, not until this happened. May isa pa. Kakalipat lang nila tita nang pumunta kami to visit. Mga around 6 a.m. kami nakarating doon and pauwi na sana kami nung mga around 5 p.m. nang nawala ang earphone ko. Oh. Hinalughog namin ang buong bahay at ang mga bag na makikita namin dahil baka nga kinuha ng dalawang bata at napagtripan na isiksik kung saan. Pero wala kami nakita. Halos 1 oras na ata kami hanap ng hanap. Nang biglang nagsalita si tita at sinabing, kung tapos nyo ng paglaruan yan, please, pakibalik na lang ha. Sabi Ay. ni tita, pinaringgan ng duwende. Mm. Sabi ni tita, baka daw yung mga duwende ang kumuha. I didn't really believe her not until we got home. Pagbukas ko ng bag ko, nasa pinakaibabaw ng bag ko ang earphone na hinanap ko. Akala ko, pag uwi ko ng bahay, nasa tenga ko pala. This whole time. De, charot lang. Siyempre, bag ko ang pinakaunang chinek ko nun. Kaya nga nakapagtaka ba nung nasa pinakaibabaw lang, tinaktak ko lahat ng gamit ko. Yun lang, thank you. Hmm. Doon niya tinapos ang lahat. Ay, Ang grabe. ang weird 'no? Paano Mm. nagtataka ako dun sa paanong yung isang pair ng isang pair, paano ba ibig sabihin nun? Oo. Isang pares, tama Kapares. ba? Nandun Oo. sa new bahay kung kakapunta lang nila dun. That's Oo nga. really weird. Ang weird nun. Anong hikaw? Hindi, wala namang hikaw na super common na lahat ng meron, 'di ba? Para mangyari yung ganung coincidence. Oo. Ay, shit. Ayan lang. Yung mga duwende, mahilig nga daw sila maglaro ng mga trinkets, yung mga ganyan. Kasi Um, nabanggit ko yung nanay ko naman dati, yung thimble niyang nawala. oo. Yung sinusot sa thumb pag nananahi ka. Mm. Nanay mo, di ba mananahi Oo, din? So, may nananahiling ganun kasi. siya. Oo. Nawala. Tsaka yung bobbin sa ilalim ng makina, yung nilalagyan ng maliit, yung may Karayom. di yung Ay, kung saan ini-spool yung sinulid sa ilalim, tapos shoot mong ganun. oh. Ay, Ayun, yun di ko alam yung bobbin. Yan. nalaglag yun tapos hindi na niya makita. As in, Oh, hinalughog namin yung buong area, tinanggal lahat ng gamit dun, wala. Tapos, maya-maya, andyan na. Nasa tabi ng makina. weird Mm. 'no? So, iniwala ko dyan. Ikaw ba? Siyempre hindi. Ay, hindi. Oo, hindi ko sinasabi na naniniwala ako, pero nangyayari kasi siya. Especially siyempre nagbubuo ako ng Gundam, 'di ba? Madalas Mm. tumatalsik siya 'pag magka-cut ka. Mm. Eh, siyempre 'di ba 'pag natanggal yung isang part, wala Oo. na. Paano mo Hindi pa bubuo. mabubuo? May kulang do'n sa ano mo. Mm. Ano siya, parang sinasabi ko na lang kinain ng vortex. Alam mo yung gano'n? Habang Mm. tumalsik, may nag-open na Mm. portal ta's do'n napunta somewhere else. Hindi mo na tinry hinanap talaga. Hinahanap ko naman, Ah. pero alam mo hindi nakikita, eh. Minsan So, mga di gano'n na kasi 'di ba nabuo may mga yung laruan Gundam? ako, may Ah. mga maliliit na mga parts kunyari accessories nila, kunyari may kutsilyo gano'n. Mm. Ta's minsan natanggal ko, paghahanapin ko, hala nawawala na, gano'n. Medyo Kaya malungkot. alam mo, kaya nawala, may duwende pala dun tapos manghang-mangha siya, habang nakahanga siya. Nalunok niya Naku, yung na-choke pa tuloy. oo. Kaya hindi mo na Mamaya nakita. Hindi niya na ipangsaksak naibalik. sa'kin yung nakuhang kutsilyo, 'di ba? O yung espada ni Gundam ang Oo, nawala. Tapos nakita mo na nakasaksak sa lalamunan mo. ang So, liliit naman kasi ng mga parts nung laruan, minsan nai-stress na din ako, eh, 'pag nawala. ginusto mo yan, anong scale ba binili mo?
1/12, mga ganon. Na yung mas malalaki naman. Ayan. 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 Uy, alam Salamat mo ba? kay... Salamat, sorry. Gia. Gia. Thank you, Oo, Gia. thank you. May isa-share akong kwento kasi naalala ko lang to dahil dito ba sa kanya yon yung albularyo. Kasi, dun sa Bulacan, yung, sa kwento niya to, na yung lola niya daw, kasi may ano na siya, may Alzheimer's na yun. Kaya lang, dumating yung point na parang sort of sinasapian siya. Mm. So, alam mo yung parang hirap na siyang alagaan. Kasi, kunyari, sumisigaw, ayaw, kunyari, pagkakain, ayaw maligo, nagwawala, yung mga ganon. So, hindi naman siya dating ganon. Although, di ba pag may Alzheimer's, parang nagiging, parang siguro bata. Di ba yung memory nila, yung dati pa, yung mga ganon. Although, nakakausap mo naman, hindi unruly. Ito kasi yung nangyari sa kanya, naging ganon siya, naging unruly siya. So, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Hirap na silang paliguan, hirap na silang pakainin. So, ang ginawa nila, dinala nila sa albularyo. Tapos, sabi nung albularyo, meron daw sumasapi dong maitim na entity. Yun yung sabi. So, may ginawa, dinasala nung albularyo. Ayan. Tapos, pag uwi, alam mo, gumaling siya. Hindi na siya unruly. Although may Alzheimer's pa rin. Diba? Pero hindi na siya, ayun, napapaliguan na nila, maayos na, nakakausap na nila. Tapos, after ilang months, meron silang kapitbahay. Tapos, may baby kasi doon. Hindi naman natin siya baby. Siguro mga 2 years old, ganun, 3 years old. Medyo malaki na bata, na anak nila. Tapos, maririnig daw nila na pag sabi, matulog na tayo. Ganun, pag gabi na, tulog na tayo. Tapos sasabihin niya, ng baby, may tuturo siya. Sabi, scary face, gumagano. Inglesero kasi. Sabi, scary face daw. Tapos, may tuturo siyang lugar na andun daw yung scary face. Kaya ayaw niyang matulog kasi nga nandun pa daw yung scary face. So, parang sasabihin nila, ngayon nagtataka na sila na parang ano yun, na ang nangyari pala, kasi marami kasing puno doon. Specifically, doon sa isang puno ng mangga, na nandun daw kasi nakatira yung black entity na to. And napagdisketahan yung bata kasi during summer, doon sila pumupunta kasi nga doon may lilim doon sa puno ng mangga. Nawala So, doon sila ka. tumatambay. Gideon. And alam mo yung na Sa parang, kalagitnaan ng kwento mo. Sorry. ano Nawala ka nangyari? bigla. Ayan, Ay, bumalik ka sorry. na. Naku, yung internet ko. Pero yun, narinig ko ba yung sabi ko sa puno ng mangga? Sabi mo may maitim na entity. Doon nakatira yung medyo team. Oo. During nung last summer pala, doon sila mahilig tumambay. Kasi nga doon may lilim. So doon sila tumatambay. And nagustuhan siguro yung bata. And nakikipaglaro na doon sa bata. Yung entity na to. So alam mo yun, from doon sa lola, sa katabing bahay, lumipat doon sa bahay sa nila. bata. Oo. And Kasi nasabi nga nung child tatay nila doon na parang minsan madaling araw magigising siya kasi may kumakawal na aso. And then may nakita siyang nakatayo na maitim. Pero pag pupuntahan niya, wala na. Ganun. Ayun. So, I'm not sure kung ano pa yung gagawin nila ngayon kasi parang wala na rin naman. Hindi naman umaabot sa extreme katulad nung nangyari doon sa lola nila na sinasapian na naging unruly. Pero ayun, nakakagulat lang na after nila dalhin doon sa albularyo, naging okay na yung lola. Na parang, okay. Hindi, maisipan mo tuloy, totoo ba? Effective. I mean, totoo ba talaga na may entity na may sumapi? And effective. Yun nangyari. Kung ano man yung dinasal nung albularyo. Kasi naging okay na. Oo. Or, sabi ng entity, kung makamaitim naman kayo. Bakit? Anong masama? Oo. Diba? Tapos, scary face? Scary face? Ako? May turo na ba? No offense. Anong scary face? Bastos ka, sabi niya. Nag-walk out na lang siya kaya gumaling na ang lahat. Oo. I don't have to stay where I'm not appreciated. Sabi. Alam mo, doon sa area yun, maraming sinasapian. Kasi parang asyang alam mo yung isang looban ng gano'n, na magkakamag-anak sila. Sa bandang dulo part din, may mga sinasapian din doon. Alam mo, pupunta siya sa kabilang bahay, tas manggugulo siya. Ang saya. Alam mo, dyan tayo mag-record. Ay, pwede. Sige. Either dyan or sa pupuno ng papaya nyo. Mapanghi doon sa papaya.
Ay, salamat Ay, thanks for sharing. Ganyan. ayan. Salamat kay Ayan Gia. Ang galing magkwento ni Gia. oo, tsaka dun sa mga albularyo. Mm. Tulong tayo, di ba? I mean, thank you sa pagtulong dun sa mga tao, di Oo. ba? May Lalo yung problema sa mga mga hindi ganito. makapunta sa ospital, 'di ba? Ang dakuan, Mm. albularyo. Pay True. in kind. And pay in whatever donation na lang, di ba? Kung Sa kung paraang kaya magkano. mo. Oo. Diba? Ayun. Ay, and then another one. Ito. Hello, G-Boys. Papa-advise sana and wait ko advice nyo. Ayan, ako. Sana relevant pa, no? Kasi medyo March 26 niya pa sinend to. Oo I mean, nga, if ever shit. yung bibigay nating advice. No? Kung send ko ito today, March 26, 2023, siguro wait ko reply nyo in September to November 2023. Oy, August pa napaaga lang. naman. Napaaga. Kamusta pa backlogs nyo, di ba? Di rin po pala ako magsasorry kung mapahaba kasi alam kong gusto nyo ng mahaba. Ala Congo style. Ay! Anyway, right off the bat, mula noon pa man is girls naman ang trip ko or nagugustuhan ko. Not until pumasok sa eksena itong guy na to na di ko alam kung romantic way agad pero yung feeling ko kasi sa tuwing magkakachat kami is masaya yung feeling ko. Like, Oh? gusto ko pa na magka-chat kami. Like, wag na matigil. Ganong level. Gumagaan yung pakiramdam ko. Nawawala yung pagod ko, yung stress ko sa work. Pag magka-chat kami. Ay, wait, nakakakilig naman. Here's the thing. Oh. Unahin ko na sa medyo red flag niya. Matagal siya mag-reply. Nakakainis. Feel ko di niya ako priority replyan. Ganon. Pero, pag nag-reply naman siya, go naman din makipag-chat. Pero mga ilang chats ulit, di na magre-reply kahit seen. Then kinabukasan na ulit yung reply niya. Sinasabi ko sa kanya yun and sabi lang niya, marami na rin sa akin nagfi-feedback niyan, especially girls. Sorry daw kung ganun ang feel ko tuwing matagal or mabagal siya mag-reply. Ang rason niya kasi, marami daw siyang GC and pag natatabunan, nakakalimutan na raw niya mag-reply. Anyway, sinabi ko na lang sa sarili ko, as pampalubag loob is, oo nga, hindi naman siguro sa'yo umiikot buhay noon. May sariling life yun. And need niya rin ng space. Pero hello, yung kinabukasan ka na mag-reply, buti pa kung after 5 hours mag-reply ka na. Eh hindi, mga 13 hours ang interval. Like magka-chat kami, 3 p.m. Today, magre-reply ako. Sunod na reply niya, 5 p.m. bukas. Alam mo, parang gusto ko na mag-comment, no? Pero, Ako din eh. Kating-kating. ala, sige. Sige, dito muna tayo. Anong basa mo muna dun sa guy? Is that normal Ah. or marami ba siyang in-entertain? Or ano? I feel like marami din talaga siyang ka-chat. Ayun yung sa akin. Ako feeling ko naman, may mga tao talaga na sadyang nililimit nila yung replies nila kasi they feel na pag nag-reply sa'yo kagad, hahaba yung conversation and they don't have time Time. ng May iba mahabang silang chat. ginagawa. Diba? Oo, like nasa work, ganyan. Pero, they make sure na makaka-reply sila. Yun nga lang. Hindi rin nila, pautay-utay lang. Kasi feeling nila pagka nag-reply ako, ay, hahaba to. Maya na lang. Parang ganun. Feeling ko kasi ganun din. Naku, hindi ako naman. Hala, oy sorry, especially sa mga nasa Twitter, sa Cripsilog. Kasi sa Twitter yung huli ko na-check. Diba? Pag mag-check sa Cripsilog account, doon yung pinaka-late. So kasi check ako sa Instagram, tas Messenger, tapos ayun, medyo late din talaga. So sorry. Kaya pala Pero by the time na replyan yung nag-send, na-block na tayo. Naalala mo yun dati? Nagalit na siya na lang. Binlock niya na kami. Oy, pero hindi naman pala. Gumawa lang kasi siya ng bagong account. Pala yun. Ayan, Okay. sige. Pero yun nga, hindi, sa akin hindi necessarily red flag kung matagal mag-reply. Yung nagreklamo na matagal mag-reply, siya bang red flag? Malalaman natin. Charot lang, joke lang. Oy, Char, tingnan natin. Okay. Sige. So, mention ko na rin naka-work ko siya. So, baka nakikisama lang to sa akin or walang ibang meaning. Pero sa akin, medyo confused ako kung bakit ganito. Bisexual ba tawag dito? Nag-update din naman kami kasi siya sa akin. Like, kapag weekends, kapag gagala sila ng family niya, mag-update siya sa akin, magsisend pa ng pictures, pero matagal pa rin mag-reply. Even sa work, matagal din siya mag-reply. So, di ko alam kung anong trip niya sa buhay. Dapat responsive din siya sa work. Dahil sa work naman, professional beings tayo.
May rule kasi ako pag sa work, pag may nag-chat sa'yo, dapat makapag-reply ka agad within 5 minutes. Kasi yung information na gusto makuha or itanong ng kawork mo, dapat ma-provide mo na agad, di ba? Wait lang. O Feeling ko bakit? ginagamit niya ang work para Hindi naman. para True i-chat. naman din, di Wait, ba? parang may kailangan akong itanong sa kanya. Ay, gano'n. Work-related kaya to. Pero I see na parang gusto niya talagang makausap to. Kasi nga, di ba, Ah. nakakakuha siya ng masayang feeling pagkausap. Mm. Kaya andun yung longingness na ang tagal niya mag-reply. Mm. Pero para kay Shit, normal lang. Kay other Mm. guy. Di ba? Na parang normal interval lang to. Pero ikaw nga kasi nga since gusto mo siya, di ba? Ayan. Ito, game. So ako kasi, nataasang magturo sa kanya ng basics sa work. Sabi ng boss ko, ikaw na mag-approach dyan. Ay, okay. Ikaw na mag-approach dyan. Turuan mo ng basics dito sa project natin. Like mga ginagawa natin, etc. Ganyan. So kaya ayun, nag-umpisa. Ako una yung nag-approach sa kanya at nagchat-chat. Then tuloy-tuloy na yon. Outside work, magka-chat pa rin kami. Nagiging duo. Ay, magkalaro. Then minsan sa mga mobile games. Ay, alam mo yan, duo. Sabay sila naglalaro. Ay, Magka-team. sweet. Nice. Pero minsan, tinatanggihan ako pag magyayaya ako maglaro. Kasi 5-man daw sila ng tropa niya. I mean, kompleto na sila, 5 ng mga tropa niya. So, hindi na siya pwedeng sumali. Ay. Meaning, ayun. Ay, ako na pala nag-explain. In-explain niya pala dito. Ayun. Kaya hindi na siya kasali. Naintindihan ko yung part na yon since tropa mo yun, kalaro mo, and ang di ko naintindihan is dati, walang ganun. Magkaduo nga tayo dati, di ba? Na magkalaro tayong dalawa noon. Wala ka pang kalarong tropa. May way ba na i-confirm yun? Baka sinabi niya lang. Makikita mo na may kasama talaga siyang 5. I'm not sure sa nilalaro niya. Pero kung friends kayo sa game, makikita mong naglalaro siya eh. For how long? Oh, pero hindi mo malaman kung iniiwasan ka lang. Kung 5 sila. Oo, ganun. I'm not sure kung sa nilalaro niya. Baka kita. Bakit now parang biglang declined na ako dahil sa may mga kalaro na siya? Ayun. Ay, sige ba? Tuloy natin. Sorry po, Kuya Glenn and Gideon. Habang tinatype ko, parang na-realize ko na siya ang kinakausap ko and hindi kayo. Pagpasensya nyo na po kung ganito ang format ng DM ko. Now sa Chica Park, ay okay, siguro dito muna. Ay, sige, gusto mo mag-comment yan? Kasi feeling ko kaya ka nagkakaganyang longing nga, yun sabi mo kanina, kasi nga gusto mo siya. If it's someone else na hindi mo naman bet, kahit 1 taon pa yun mag-reply, wala kang pakialam, hindi issue. Diba? So, feeling ko nasi-sense na din niya na medyo may fondness ka. Tapos, baka hindi pareho yung energy. Feeling ko lang naman. Oo. Tapos, yun nga, kaya ba tinatanong mo kung pwedeng ma-confirm yan? Kasi what if ginagawa lang excuse para hindi kayo maglaro? Baka ganon. So, hindi naman sa pinag-o-overthink ka namin, pero baka ganon. Okay. Ito may chika na. Yung ka-work ko, may sinumbong sa akin. Alam din itong nagsumbong sa akin na may feeling ako dito kay Guy and girl pala itong nagsumbong. Okay. Alay. Alay. Ang chika niya is nakita daw niya na may ka-chat sa messenger tong si Guy. Naka-nickname sa messenger kaya di niya alam yung name. Ang nakaset na nickname ay emoji. Yung emoji na may 3 heart sa gilid na nakasmile. Ay, shit. Okay, yun Shit, lang ang daw ang sakit. nahagilap niya. So mukhang may girlfriend na si Guy. Wait, paano niya nalaman kung babae or lalaki? Well, baka straight naman tong si Kuya. So mukhang may GF na si Guy or maybe may ka-talking stage kaya rin niya nasabi sa akin na itigil ko na raw at wag masyadong ma-attach. Kasi ka-work raw at baka nakikisama lang. Nabigyan ko lang daw ng meaning yung lahat ng kindness ni Guy since bago rin sa project at nakikisama. Baka for him, workmate lang talaga. Di ko naintindihan yung part na nag-a-update sa akin si Guy. Also, bisexual kaya ako. Marunong naman ako maka-appreciate ng pogi. Pag pogi ang isang lalaki, pero wala namang sexual thoughts. Di gaya ng sa girls. Pag minsan, may nagaganda na akong babae, pero kasi pag dito kay Guy na ito, masaya at masarap yung sa feeling pag magka-chat kami. Ay, sarap. So, di ba, work from home setup kami. Ito, dumating na yung araw na mag-RTO kami. Then, sa first meetup namin sa office, okay din naman yung vibes niya. Pag nagjo-joke ako, tumatawa siya.
pag nagjo-joke siya, nakikitawa din ako. So, nagtatawa Tawang-tawa din ka. kami. Konting joke lang niya. Hahampasin mo pa, no? Bentang-benta sa'yo. Kahit walay na. Ang funny mo! Ganun. Grabe ka. Natural din naman ang usapan namin, hindi Ah. awkward. All in all, tama kaya si friend ko na friendly lang itong si Guy at need lang makisama since bago lang sa project? Kakagraduate lang niya, mga 2 to 3 years lang din naman ang agwat. Siya yung mas bata. Sabi ko na lang sa sarili ko, hindi na ako mag-i-initiate na ako ang unang magtatanong. Kung siya na lang yung magtanong, sagutin ko na lang, then that's it. Yun na yun. End conversation. Kasi yun lang yung naisip kong way para di ako ma-attach lalo sa kanya. Also, hindi rin naman reciprocated yung pag-response niya. Ang bilis-bilis ko mag-reply pag may nag-chat siya sa akin, pero mabagal siya mag-reply sa akin. Parang one way lang. So why not use the Uno reverse card? Tagalan ko din mag-reply sa kanya. Correct. So yun po, Kuya Glenn and Gideon. Pa-advise about anything. Kung anong masasabi nyo, ma-advise nyo, bisexual ba ako? Tama ba itong ginagawa kong Uno reverse card para di na ako ma-attach? Parang isang tanong, isang sagot approach. At saka dapat ba lagi ako una mag-chat? Hindi ko rin mabasa matansya si Guy kung straight na straight ba siya, as in, ay gusto ko yun. Straight na straight ba siya as opposed to straight lang, ganun. Or may possibility rin ba na Fluid meron eh. siyang something for me? Feeling ko naman gusto niya rin akong ka-chat. Baka di niya lang ako priority mag-check ng messages. Iwan ko, creepers, ganun din ba kayo? I'm sure may mga creepers na po tayo na matagal din mag-reply. Pwede po kayong mag-advise or mag-explain? Ayun lang po, di ko rin i-edit, so sorry kung may maling spelling, maling context, or grammar. Salamat po. Pabigyan na lang po ako ng codename. Pero basta po DC character. Kung sakaling wala mang character ng DC or bus na, call me Tampo sa Gedli na lang. Kasi lagi ako nagtatampo pag matagal or pag di siya nagre-reply sa akin. Basta po anonymous. Ayan. Ay, maraming salamat, Tampo sa Gedli. Tampo sa Gedli. One thing's for Advice ka. sure, you like this guy. Yes. I'm not, tatanong niya lang kung bisexual siya. Can you Ayun, consider? for that, I think hindi mo masasabi based on kung paano niya Gusto-gusto magustuhan yung guy. Kasi ang tingin, ito ang understanding ko sa sexuality, sa sexual orientation is it has something to do with sexual attraction. Sinong gusto oo. mong parang wala naman siyang Kanino ka na hilig to turn ng- on? Oo. Oo. Parang di naman kalibugan yung nakita niya kay guy, kundi genuine na Fondness, friendship. Yung natutuwa siyang may well, romantic siguro kasi na ano siya, pero kung if you feel wala namang masama with all Although these hindi niya labels. nabanggit, 'di ba? Mm. Siguro ikaw makakatanong niyan. Do you feel anything sexual ba kay Kuya? Naisip mo na ba siya habang pero kung nababother ka, kung di mo alam yung label, just don't bother with the label. Saya mo na kung ano ka, di ba? Kung ano na lang yung meron tayo. Kung Di ba? anong naramdaman mo. Kung ano tayo. Kung basta happy naman tayo. Oo. Kung ano yung wag mo nang isipin kung bisexual ka, kung gay ka talaga or lesbian ka, ganyan. Kasi nga baka pabago-bago yung which is normal. True. Di ba? Doon ikaw ba anong mo doon? Yun nga, yung one question ko kung may sexual attraction ba para ma-determine mo. Tama ba tayo doon in saying, na malalaman siya kung bisexual ba talaga siya based sa sexual attraction. So masasagot ni Tampo sa Gedli yun. Doon sa sa pag-chat, I feel like kasi one, nasagot na naman natin na fun talaga siya dito, na gusto niyang makausap to lagi. And si Kuya matagal mag-reply. Sa akin lang kasi kung magre-reply din talaga siya, kung gusto ka rin niya kasi, alam mo yun, magre-reply din siya, and alam mo yung uy, sorry, late kasi ginawa ko yung trabaho ko, pero totoo. alam mo, ganun. Mararamdaman So I feel like, mo yun. oo, may kausap siyang iba, and sa iba siya. Which is nakita din naman natin Si dito. ganun, yung kausap. Si ganun, oo. Siya ang umoko pa ng oras. Tama yung Uno reverse card. I mean, give it para back the same energy. Oo. Kasi pangit yung ganitong ikaw na lang habol ng habol, di ba? Medyo, hindi na siya pangit. Hard for you
Kasi 'di ba parang masyadong mong makikita kung gaano ka vina-value or hindi vina-value ng isang tao kasi nakikita mo yung stark difference nung kung paano mo siya i-treat versus kung paano ka niya i-treat. And ayun. Ikaw yung kawawa Tapos, dito sa part na 'to, 'di ba? alam mo, gawin mong mission. Oh, ano? Sirain silang dalawa. Hindi, charot. Hindi, Ay, hindi, ganito. ka-work pala Um, 'no? di ba, bet mo nga si Guy, so hindi mo na yun makokontrol, nandun na tayo. Pero ang hindi mo rin makokontrol kung paano siya mag-respond sa'yo. Ngayon, good, parang you're on his good side pa kasi hindi ka nagreklamo, ganun. Tapos, kumbaga, positive experience pa siya sa'yo. Huwag Mm. mo nang hayaan na parang magbago yun. Kasi at least, every time maaalala ka niya, it's a positive thing. It's positive. Kasi pag, Ah, the moment makatunog siya na, ay, nagtatampo pala to pag daw nagre-reply, medyo magiging ay, aloof na yan. Kasi parang, ay, nakaka-affect na pala parang ako ma-feel negatively niya sa isang na, ay, tao. ba't needy ka? Gano'n. Oo, yun pa, yung ganun. Parang, syempre ayaw mo din ng mga ganun. So, chances are, iwasan ko na nga lang. Baka ma-fall Mm. pa, mga ganun. So, ngayon, Ay, dapat hmm, siyang ma-fall hmm. sa'yo. Sa sobrang Ay, positive ng oo. experience niya sa'yo, ikaw rin nga hanap-hanapin niyang kausap. Ay, true, 'di ba? Ikaw yung, "Ay wait, parang nag-iba siya, ba't parang hindi na siya Oo. nagcha-chat agad-agad?" Gano'n. Parang, sweet pa rin naman siya, wala naman nagbago, pero parang May hinahanap ko na something. siya. Ako na yung Ay, na at oo. parang gusto ko ng palitan ng emoji yung nickname niya sa Facebook. Mas maraming hearts. Odd Ay, siya yun dun na pala sa bisexuality part. hmm. Na-try na ba? Na-try mo na ba? Baka naman kasi gusto mo mag-explore. Ay, Oo. hindi kasi Sino may pipresenta ka ba? kala mo naman hindi, gusto ko lang sabihin na siguro para masagot din if attracted siya Try. sexually. Try Baka gusto mong everything. i-try. Baka magustuhan mo, 'di ba? And that will Mm. answer your question kung bi ka ba or Oo. hindi. At mawawala pa sa isipan mo si kuyang bagal mag-reply. Busy ka na eh, di ba? Ayun, 'di ba? Eh, Uy, masaya nga, 'di ba? Oo. grabing advice yan. Ano ka, Bakit? Uy, ano ba? get Ano out ba sa there labas? Ayos and ka. try Get out there and things. explore. Oo. Ingat ka lang. Safe lang lagi. Oo, ayun. Maraming salamat, Shoot. Tampo sa Gedli. Dalawa pa lang nababasa natin, kids. Uy, totoo 47 ba? minutes. Oo, dalawa pa lang Kasi yan. Paano hindi ko pa gagawan ng share poem to? pa. Dadalawang lines lang. Habaan mo yung kwento. Baka maikli na mo itong pwede na siguro I-share, last isama na mo yung kung... kwento ko, di ba? Yung albularyo. Ay, oo nga pala. Oo. I-slide mo na yun. Ay, Ah, maliit lang tong isa. Maliit lang isa. Ay, maikli lang. maikli lang. Salamat, Tampo sa Gedlin. Next. Okay. Good evening, G-Boys. My name is Removed, pero call me na lang as Reagan. Yung nickname ko na lang po. Okay. Okay. First time ko po magsasend ng message kasi medyo masakit siya. Ay. Okay. March 26, 2023, 8:45 p.m. Shit. May timestamp. May oras. Importante to. Him, tagan sa pangalang Fritz, and I, Reagan, were having a great night when suddenly everything became quiet when he said, sino ka dyan? Ako si Fritz. Sige, ikaw yan. Alright. Daw yun. Alright. Yun na. Bigla na lang, from having a great night, alright. When we used to have small fights and he used the word alright, I knew something was wrong, and that was exactly how our relationship ended. Huh? He said, We need to stop being with each other. well, the saddest part is that we never officially broke up. We just need to stop being together because he said that he needs time and we need to part ways. I asked him if he becomes okay, is there a chance that we're gonna get back together? He just looked at me and said, I don't know. with a fake smile on my face, I just said, okay. Ay, gusto kong i-recreate yung fake smile. Fake smile. Parang Ganun Mona ba? Lisa smile. Ayun sa smile. Okay. Ay. Knowing that there is no hope and going back to him. In that moment, I knew everything was over. That's how 1 year of relationship and some more friendship abruptly ended.
That's the beginning of us not talking to each other after more than a year, talking What every the single day. fuck? So hindi to personal na conversation na. Nasa, I guess, nagchat-chat sila. Tama ba? I'm not sure. Kasi parang, Iniisip ko magkasama sila. sige, tingnan natin. And now, I'm here in my bed, March 27, 2023, 8:45 p.m. Wishing we could have it ended in a more clear way. Actually, G-Boy, sobrang shocking for me na mga nangyari. Yan na lang yung details na naalala ko. Pagpasensya nyo na kung medyo kulang sa details and sa mga wrong grammar. More power sa nothing wrong with your grammar. More power po sa podcast nyo, Love Reagan. Medyo vague ang bagay-bagay. Hindi natin alam buong picture. Pero anong masasabi mo? Isang yakap for Reagan kasi it must be really hard, 'di ba? Yung ganito. Alam mo yung mahirap na yung breakup, pero yung mas mahirap para sa akin yung ganitong hindi clear, break ba tayo or hindi? Kasi nandun yung hope. Masakit yung hope na wait, after ba nito? For Tayo the pa hope din. of it all. Ay! August na. May. I sing it. Meet me behind the mall. Try na Pero- umabata. Oo, but ayun, mas masakit to kasi alam mo yun, hindi clear sa'yo na ano, break ba tayo or hindi? Or alam mo yun, gusto mo lang ng time for yourself. Hihintayin pa ba ako? Oo. Shit. Ayun. Oh, tama ka. Magkasama pala sila kasi nga he looked at me. Okay. And with the ayun. fake smile. Ang alam mo, fake smile siya na magka-chat sila. Pwede Tanga naman. lang. Anong mabibigay nating advice? Kahit din naman nang hingi. Tingin mo. Mas mabuting to expect na hindi na kayo magkakabalikan. Ah, Para lang hindi masakit sa'yo. Masakit kasing umasa eh. Diba? Yun yung mahirap. So, isipin mo na lang na ito na yun. Patay break na to. siya. At isipin mo na ito yung way ni Fritz to break it to you gently. Oo. Tapos Ganun. makikita mo na lang meron na siyang My Day. My Day pa ba tawag ngayon? Story? Ano ko? Whatever. Store. Oo. Na may sinosoft sinosoft launch na launch. pala. Ay! Naku. Oh my God. Yung dalawang Abangan mo milk sa tea story. magkatabi. Ganyan. Ganyan. Abangan mo sa story, pakiramdaman mo. Meron na. Kaya Meron. pala ganyan. Pero I think, well, at least, kinausap ka pa rin niya. And he said na, we need to stop being with each other. Kung ano man yung, what's behind that, hindi niya na binanggit. Pero at least he had the dignity na To say to say it. Hindi na lang nag-reply bigla. in front of you. Oo. Kasi nangyayari yun. Nako, Bigla na lang nawala. Akala mo namatay. Parang, Mm. alam mo, parang one day, nako, di ba sinabi ni Bea to? One day. Yung kay Gerald, ano ba yung line niya nun? Kasi, In di real ba life parang ba to ginawa or siya? Oo. movie? Ay, talaga? Ano nga ba yung interview? Teka, Bea, nagsalita na. Teka. Yung headline na. Maris Racal, Sige, walang ipi-play ko lang table. sa akin. Hmm. Teka. Hinahanap ko. Ay, ito. Sa tingin ko, wala na akong dapat ipaliwanag tungkol doon. Tungkol sa pinagdaanan ko. Yun lang. Ay, Hmm. sinabi ni Gerald na matagal na kayong hiwalay. Tapos sabi ni Bea, he said that. Sabi ni Bea, honestly, to my understanding, we did not break up. He just started not talking to me. Ganon. Putol-putol lang updates. Kasi piniplay ko, yun. Sa parang, sabi ni Mahabang Gerald, scroll. matagal na, scroll ko eh. Sabi ni Gerald, diba, matagal na kayong break. Tapos sabi ni Bea, talaga? Kasi ang sa amin, hindi kami nag-break. Ang nangyari, hindi niya lang ako kinausap. O diba? Tingnan mo, si Bea na yun na. Ikaw, Mm-mm. inano pa. He saved you the overthink. Ano may At least, decency to yeah, break it up. correct. Pero Yung yun, pala. alam mo, siguro, kung dumating siya, by that time na bumalik siya, ikaw ba, nandun pa rin ba sa same place na yun na gusto mo pa rin ba siya? Baka naman sana kasi wala ikaw na yung na, naka-move on. Oh, Hindi kasi, baka dapat. naman kasi Oo. ikaw na yung naka-move on, di ba?
siguro mas okay for you na mag-move on na rin. Lumandi ka na. Explore. I-try Hanap mo ka ng lahat. ibang tao. Sumama ka kay Tampo sa Gedli, sabay kayo lumandi. Oo, Alam- maraming mas masasarap dyan. Alam mo, pag bumalik siya at nandun ka pa rin, swerte naman yun. Pero Ay, kasi, hindi ko sure. Ay, dapat Sorry. wala ka na doon kasi nagawa niya yun sa'yo nung okay na okay kayo. Diba? Parang magdusa ka. Tangina mo. Masalamat ka nga, di ko sinaksak ka bang nagsusuklay ka. Ganun. Ay, naalala ko, hindi ko sure kung okay lang sabihin natin to kung sino to talaga to specifically. Pero may nasabihan na tayo ng ganyan na mag-move on ka na, you will find somebody better. And yun nga yung nangyari. 'Di ba? Masaya siya ngayon with this new person. Ay! 'Di ba? Si ano Diba? ba yan? Oo. Yun yung Tama. nangyari eh. So, Oo. ikaw din, Reagan. 'Di ba? Malay mo. Ang ganda ng advice namin. Doon pinag-breakfast kami nun eh. Alam mo, over breakfast, pinag-usapan namin yun. Oo. Kinuwento niya sa amin. Talagang- So, kami ni Glenn, sabi namin, wag mo na hintayin. Magbabuhay ka sa iba. Sabay Diba order na extra Although rice. pero alam mo, sasabi naman natin, sige, hintayin mo. Pero alam mo, don't expect too much. Di ba? Move on ka na. Ni-real talk namin siya nung umagang yun. Tapos Oo. ngayon, masayang Happy na siya. Hindi with na this nga niya new kami person. kinakausap sa sobrang saya. Charot lang. Ay, grabe. Charot. Parati pa yung nag-message Ay, pa okay, din. okay. Breakfast daw ulit, pero this time masaya na siyang magbe-breakfast. Oo, hindi na siya malungkot. Diba? Oh. Hoy, Charlo, yung baka isipin niya, masaya nga tayo nakikita yung stories niya, di ba? Oo, Na totoo. gumagala siya. At saka Nagde-date sila. nakailang yaya na siya sa atin kasi nahihiya na tayo kasi ang lakas naman libre. Di ba? Nakakahiya Okay lang ba? magpalibre na magpalibre. Sige, next week. Libre pala Pabilis eh. naman tayong kausap. Diba? Ayan. Ayan. Okay, Ano sana nabigyan ka namin ng tulong, Reagan. And sana, nung March pa to. So, baka naman, ngayon, mas okay na siya, di ba? Nakamove on Don't na tell siya. me nagkabalikan ka. Nagkabalikan pala. Charot. May Ay, hindi, there's repayan- nothing wrong. Kung magkabalikan sila ni Ako- Fritz. I feel like ako parang against mabait na ako si dun. Fritz kasi 'di ba, having the decency to say it. Mahirap 'yun na harap-harapan kayo sasabihin mo to break somebody's heart. Okay. Nang ganun. True. Pero ako, against na ako na magbalikan pa kayo. Bakit naman? Wag, yan. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Magdusa Alam mo ka, te. Iniwan mo ako, di ba? Ganon yan. Ay, shit. Ah, Yeah. So maraming salamat sa mga nagpadala ng letters nila for today. Nakailan tayo? Tatlo? Thank you very much sa mga, alam mo, siksik, liglig, nag-uumapa mga stories natin today. May mga story tayo ng mga duwende, albularyo, at may mga, confused Papaya. tayong listeners, papaya, merong mga heartbroken. Kung meron man kayong mga stories na gustong i-share similar to this, you may slide into our DMs on Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog. Correct. Pwede nyo send via email, send it to cripsilog@gmail.com or yung ginawa nung isang sender kanina ginamit niyang Curious Cat, just search for Cripsilog para anonymous. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, and GCash, 'di ba? Nasa description natin yung mga details namin if you want to buy us coffee. You may also share the episode to your friends. Let them know how heartbroken Cripsilog is. Tama. Di na nag-iwan ng question na. Kung mag-iiwan ako ng tanong is, dapat, kung binalikan siya, dapat pambalikan niya pa? Or hintayin niya pa ba? It's not necessarily naman na ang tanong kung dapat ba. It's more of kung ano Na-refill yung feeling mo mo pa ba? Oo. Ikaw ba, gusto mo ba? Diba? Kasi Dapat kung kahit gusto mo pa, okay, di balikan mo. Diba? Kahit gusto mo, wag para lang magdusa siya. Magdusa kayo para hanggang sa huli talaga yung kasama ng ugali ko rin talaga yun. Nahingibaba. Kaya hindi ka binabalikan eh. Wow! Ay! Bakit? Ay, gusto mo ba na balikan ka? Sino ba doon yung gusto mo? Uy, Lahat sila. parang you're sugarcoating it. I'm just stirring it, sabi nga ni Just- Didi. You're sugarcoating. Yung totoo lang.
Drag race na naman po tayo. Drag silog na naman. Ano Ay, nga ba yun? naku. You might Rate also us. support Bank. Ayan, Bank, Bank muna. Maraming shows ang Bank, part ng Bank ang Cripsilog. Nandiyan ng iba-ibang mga shows, iba mga host. Pinagjo-join ko sa Facebook group, ang mga Facebook groups ng mga ibang podcast. Ang saya-saya. Ayan, makinig din kayo. And shoutout sa ating bankmates. What up? Rate us 5 stars sa Spotify. So, ayun. Yun lang. See you on Monday for another regular episode ng Cripsilog. My name is Gideon. And this is Glenn. Ay, nakalimutan ko sabihin. My name is Gideon. Meron na akong son. Suso Son. name. Di ba ikaw si Gideon Pasuso. Ako si Glenn Jigso. Ilang? Mercy and compassion. And productivity, bitches. Buyers. Bye.